Kamusta po? Ako po si Dr. Mila De La Paz at inilaan ko po ang aking karera sa pagtulong sa mga kababaihan na harapin ang mga pagbabago sa kalusugan na kaakibat ng pagtanda. Ngayon, nais kong talakayin ang isang sensitibong paksa na maraming kababaihan na lampas 60 anyos ang kinakaharap madalas ng tahimik. Ito ay tungkol sa kung paano ang ilang pang-araw-araw na gawi partikular na may kaugnayan sa masturbasyon ay maaaring hindi namamalayan na nakakaapekto sa inyong sirkulasyon ng dugo at sa inyong pagiging malapit sa inyong kapareha. Katotohanan po na araw-araw libu-libong kababaihan na lampas 60 anyos ang hindi namamalayang sinisira ang kanilang kakayahang makaramdam ng kasiyahan. Hindi ito dahil sa pagtanda o sakit, kundi dahil sa 5 tahimik na gawin na inaakala nilang hindi nakakapinsala. Ang mga gawin na ito ay dahan-dahang nagpapahina sa mismong mga tissue at daluyan ng dugo na responsable para sa pagkasigla at pakiramdam. Sa paglipas ng panahon, ang mga pagkakamaling ito ay maaring sumakal sa sirkulasyon ng dugo, papunta sa tinggil clitoris, magpamanhid sa pakiramdam at unti-unting sirain ang malalim na ugnayan na dati nilang ibinabahagi sa kanilang kapareha. Sa isang iglap maaari mong maramdaman na ikaw ay kumpiyansa at sensual. Sa susunod naman, maaari mong tahimik na tanungin ang iyong sarili, ano ang nangyayari sa akin? Kung pamilyar ito sa inyo, alamin ninyong hindi kayo nag-iisa. Bilang isang eksperto sa kalusugan ng kababaihan na may higit sa 30 taong karanasan, marami na akong natulungang mga nakatatandang babae na muling buuin ang kanilang sigla, ibalik ang kanilang pakiramdam at muling pag-alabin ang pisikal na pagiging malapit na akala nila'y tuluyan nang nawala. Nakatrabaho ko na ang mga kababaihan sa kanilang ika-60, ika-70 at maging ika-upeng taong gulang. Marami ang naniniwala na ang kanilang pinakamagagandang araw ay tapos na hanggang sa matuklasan nila na ang tunay na dahilan kung bakit nawala ang kanilang paglalambingan ay hindi lamang edad. Kadalasan ito ay maiiwasang pinsala na dulot ng mga pang-araw-araw na gawi na hindi kailanman ibinabala sa kanila. Dahil heto ang nakakagulat na bahagi, ang masturbasyon sa kanyang sarili ay hindi nakakasama. Sa katunayan ito ay maaaring maging lubhang kapaki-pakinabang, ngunit kapag ginawa sa maling paraan, lalo na pagkatapos ng edad 60, maaari itong maging isang tahimik na magnanakaw ng sirkulasyon, pagnanasa at koneksyon. Sa talakayang ito, ibubunyag ko ang 5 pinakapanganib na pagkakamali sa masturbasyon na karaniwang ginagawa ng mga nakatatandang babae at higit sa lahat, kung paano ito ayusin bago maging permanente ang pinsala. At kung sasamahan ninyo ako hanggang sa dulo, ibubunyag ko ang nag-iisang pinakamalalang pagkakamali na halos lahat ng babae ay hindi napapansin. Ang matututunan ninyo ngayon ay maaaring magligtas ng inyong pagiging malapit sa kapareha at ng inyong kumpiyansa sa darating na mga taon. Bago tayo magpatuloy, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel, mangyaring pindutin ang button na yon at i-on ang notification bell. Sa ganitong paraan, hindi ninyo malalampasan ang isa pang mahalagang paalala para protektahan ang inyong ugnayan at sirkulasyon pagkatapos ng 60. At kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, i-type ang 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na kasama ko kayo. Kung hindi, i-type ang 0. Ang inyong feedback ay napakahalaga at tumutulong sa akin na lumikha ng mas mahusay na nilalaman na tunay na sumusuporta sa inyong kalusugan. Ngayong nauunawaan na ninyo kung gaano kaseryoso ang mga kahihinatnan, dumiretso na tayo sa unang pagkakamali, isa na tahimik na sumisira sa inyong sirkulasyon at nagpapahina sa inyong intimong koneksyon ng higit sa inaakala ng karamihan. Una, masyadong agresibong teknik na nakakasagabal sa daloy ng dugo. Hayaan ninyong maging tapat ako sa inyo. Ito ang isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali na nakita ko sa aking 30 taong pagtatrabaho
sa mga kababaihang lampas 60 anyos at isa rin ito sa mga pinakahindi nauunawaan. Ito ay ang gawin ng masyadong agresibong pag-masturbate, paggamit ng sobrang diin, sobrang pagkiskis o pag-asa sa mga high-intensity na setting ng vibrator na sinusubukang gayahin ang tindi ng kabataan sa isang katawan na ngayon ay nangangailangan ng ibang uri ng pangangalaga. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi napapansin na ang ugaling ito ay nakakasira ng anuman. Ngunit sa ilalim may seryosong nangyayari, isang bagay na dahan-dahang sumisira sa inyong daloy ng dugo at sa inyong kakayahang makaramdam ng pagiging malapit konektado at buhay sa inyong mga intimong sandali. Noong mas bata pa kayo, mas mapagpaubaya ang inyong katawan. Ang inyong mga tissue sa vulva at ari ay mas makapal at mas matibay. Ngunit pagkatapos ng sinta nagbabago ang mga bagay. Ang mga pader ng ari ay numinipis, ang mga maselang tissue ng tinggil at vulva ay nagiging mas sensitibo sa pagkiskis at ang kakayahang makabawi mula sa paulit-ulit na stress ay hindi na tulad ng dati. Kapag naglalagay kayo ng sobrang diin habang nagmamasturbate, sobrang paghagod o paggamit ng vibrator sa paraang tila normal, maaari kayong magdulot ng maliliit na punit at pamamaga sa mga tissue. Ang mga maliliit na pinsalang ito ay hindi masakit sa sandaling iyon. Hindi kayo makakakita ng malinaw na pinsala, ngunit ang inyong katawan ay tumutugon sa iritasyong iyon. Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na pamamaga ay maaaring humantong sa pagmamanhid at maging sa pananakit. At heto ang problema, ang maselang network ng mga nerbiyos at daluyan ng dugo sa inyong tinggil at vulva ang responsable para sa pagkasigla, sensasyon at kasiyahang inyong nararamdaman. Habang bumabagal ang daloy ng dugo at nagiging hindi na gaanong tumutugon ang mga nerbiyos, maaari ninyong mapansin ang mas mabagal na pagkasigla, mapurol na sensasyon at isang pangkalahatang pakiramdam na walang kabuhay-buhay. Maaari ninyo pangang iwasan ang paglalambingan hindi dahil nawala na ang pagnanasa, kundi dahil wala na ang kasiyahan at natatakot kayo sa kung ano ang ibig sabihin nito. Nakita ko na ito ng maraming beses, mga babaeng sinisisi ang kanilang sarili, sinisisi ang menopause, maging ang kanilang mga partner, gayong sa katunayan ang isang pribadong gawin na ito ang tahimik na gumagawa ng pinsala. At ang epekto nito sa emosyon ay tunay din. Kapag ang pagiging malapit ay nagiging nakakadismaya, kapag ang haplos ay hindi na nagdudulot ng kasiyahan, maaari itong mag-trigger ng malalim na pakiramdam ng kawalan. Maraming babae ang lumalayo. Ang ilan ay humihinto na sa pagpapakita ng pagmamahal. Lumalaki ang distansya hindi lang pisikal, kundi emosyonal. At lahat ng ito ay maaaring magsimula sa tila isang hindi nakakapinsalang gawi, pag-masturbate, sa paraang masyadong marahas para sa inyong kasalukuyang pisyolohiya. Ngayon, heto ang magandang balita. Hindi ninyo kailangang isuko ang masturbasyon. Hindi iyan ang mensahe dito. Ang kailangan ninyo ay isang pagbabago sa kung paano ninyo ito ginagawa. Isipin ninyo ito na parang paghawak sa isang pinong sedang panyo. Hindi mo ito kinukuskus ng marahas. Tinatrato mo ito ng may pag-iingat. Pinapahalagahan mo ang tekstura nito sa isang bagong paraan. Gumamit ng mas banayad na haplos, maglaan ng oras, galugarin ng iba't ibang uri ng stimulasyon na hindi umaasa sa matinding diin, at higit sa lahat, pakinggan ang inyong katawan. Magugulat kayo kung gaano kalaki ang ipagbubuti ng inyong sensasyon at kasiyahan kapag itinigil ninyo ang pagtulak sa inyong sistema nang lampas sa limitasyon nito at sinimulang ibigay ang atensyon na tunay nitong kailangan. Ang isang pagbabagong ito mula sa puwersa patungo sa pag-iingat ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa inyong sirkulasyon, sa inyong pagkasigla, at sa kung paano kayo kumonekta sa inyong partner. Hindi lang ito tungkol sa orgasm. Ito ay tungkol sa kumpiyansa sa pagiging malapit, sa pag-alam na kaya ninyo pa ring magbigay at tumanggap ng kasiyahan nang walang takot
o pagkadismaya. At hindi pa huli ang lahat. Nakita ko ang mga babae sa kanilang ika-sasit at ika-taong gulang na gumawa ng pagbabagong ito at muling natuklasan ang isang mas malalim, mas kasiya siyang antas ng paglalambingan na hindi nila naramdaman sa loob ng maraming dekada. Ngunit ang agresibong pamamaraan ay hindi lamang ang tanging gawin na tahimik na nagpapahina sa daloy ng dugo. May isa pang pagkakamali na ginagawa ng karamihan sa mga nakatatandang babae nang hindi nila namamalayan at ito ay may kinalaman sa isang bagay na mas banayad. Ngunit kasing panganib kung ano ang inyong kinakalimutan kapag kayo ay nagmamasturbate at iyan ang susunod nating tutuklasin. Kung nandito pa rin kayo at tumatagos sa inyo ang mga kaalamang ito, i-type ang numerong 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na nakatutok kayo. Ngayon magpatuloy tayo. Ang susunod ay maaring mas makagulat pa sa inyo. Ikalawa, ang pagmasturbate. Nang walang lubricant ay nagdudulot ng lihim na pinsala. Heto ang isang katotohanan na iilan lamang na kababaihan ang pinag-uusapan dahil karamihan ay hindi man lang namamalayan na ito ay isang problema. Ngunit ito ay isang seryosong bagay at nakita ko itong nakaapekto sa mas maraming nakatatandang kababaihan kaysa sa kaya kong bilangin. Ito ay ang gawin ng pagmasturbate nang walang lubricant. Maaaring tila hindi ito nakakapinsala o hindi kailangan noon, ngunit pagkatapos ng sinta ito ay nagiging isang tahimik na puwersa ng pagkasira na hindi ninyo maaaring baliwalain. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung bakit. Habang tayo ay tumatanda ang mga pagbabago sa hormonal, lalo na ang pagbaba ng estrogen pagkatapos ng menopause ay nakakaapekto sa ating mga katawan. Kasama rito ang mga tissue ng vulva at ari na nagiging mas manipis tuyo at hindi na gaanong nababanat. Ang kondisyong ito ay kilala bilang genitourinary syndrome of menopause, GSM. Ang dating kayang tiisin ang pagkiskis ng walang gaanong epekto ay mas marupok na ngayon kaysa sa inaakala ninyo. Kaya kapag ang isang babaeng lampas 60 ay nagpatuloy sa pagmasturbate sa parehong paraan na ginawa niya noong siya'y 30 nang walang anumang uri ng lubricant, ang tunay niyang ginagawa ay ang paglikha ng maliliit na gasgas at patuloy na pagkiskis laban sa maselang tissue na wala ng parehong tibay. Hindi ito mararamdaman bilang pinsala sa simula. Walang matinding sakit, walang anumang dramatiko. Ngunit sa ilalim isang mas mapanganib na bagay ang nangyayari. Ang paulit-ulit na tuyong pagkiskis na yon ay nagdudulot ng maliliit na pinsala, halos hindi napapansin, ngunit tuloy-tuloy. At tulad ng sa sobrang agresibong pamamaraan, ang inyong katawan ay tumutugon sa mga pinsalang ito sa pamamagitan ng pamamaga. Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na pamamaga at pagkiskis ay maaring humantong sa discomfort, sakit at maging sa pagmamanhid ng nerbiyos. Ang maliliit na daluyan ng dugo na responsable sa pagdadala ng dugo sa tinggil at sa mga nakapalibot na tissue ay nakokompromiso. Kapag bumagal ang sirkulasyon, mas matagal ang pagkasigla, bumababa ang sensasyon at kung ano ang dating pinagmumulan ng kasiyahan at kumpiyansa ay nagiging isang bagay na inyong iniiwasan o mas malala pa isang bagay na nagdudulot ng pagkadismaya at pagdududa sa sarili. Mayroon akong pasyente na nagngangalang Aling Susan, isang 67 taong gulang na babae, masigla malusog at mahal na mahal pa rin ang kanyang asawa. Ngunit sa loob ng 2 taon, napansin niya na ang pakikipagtalik ay hindi na gaanong kasiya siya. Hindi imposible ngunit mapurol at minsan ay hindi komportable. Sabi niya, parang sumusunod lang sa galaw ang kanyang katawan, ngunit nawala na ang spark. Inakala niyang bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit pagkatapos ng isang mahaba at tapat na pag-uusap, natuklasan namin na madalas siyang mag-masturbate nang walang lubricant tulad ng dati niyang ginagawa. Hindi niya kailanman naisip na mahalaga ito, ngunit mahalaga pala. Ang tuyong pagkiskis na yon
ay dahan-dahang nanggagalit at sumisira sa mismong tissue na responsable para sa kanyang sensasyon at kasiyahan. Hindi siya sira, hindi siya maling tumatanda. Kulang lang siya sa kaalaman. Binago namin iyon. Inirekomenda ko ang isang banayad water-based na lubricant na walang matapang na kemikal at ginabayan ko siya sa pag-aayos ng kanyang mga gawi upang tumugma sa kung ano ang kailangan ng kanyang katawan ngayon. Sa loob ng 1 buwan, bumalik siyang nakangiti. Ang spark ay hindi lang bumalik. Ito ay parang bago iba at mas konektado. At iyan ang gusto kong maunawaan ng bawat babaeng nakikinig. Ang pinakamaliit na pagbabago ay maaaring maibalik ang inakala ninyong tuluyan ng nawala. Ang lubricant ay hindi para sa luho. Ito ay para sa proteksyon. Ito ay tungkol sa paggalang sa mga pagbabagong pinagdaanan ng inyong katawan at pagbibigay sa inyong sarili ng pangangalaga na nararapat sa inyo. Kapag gumamit kayo ng tamang lubricant, binabawasan ninyo ang pamamaga, pinipigilan ang iritasyon ng tissue, pinoprotektahan ang inyong maselang mga nerbiyos, at sa paggawa nito, pinapanatili ninyo ang sensasyon at kasiyahan. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na aspeto. Ang ganitong uri ng pinsala ay maaring umabot sa inyong emosyonal na mundo. Kapag nawala ang kasiyahan, nawawala rin ang kumpiyansa. Ganoon din ang pagnanais na makipag-ugnayan, kumonekta, o magsimula ng isang intimong bagay sa inyong partner. Nakita ko ang matitibay na pagsasama na nauwi sa paglalayo hindi dahil nawala na ang pag-ibig, kundi dahil ang isang partner ay tahimik na huminto sa pagsusubok, takot na hindi na niya maramdaman o matugunan ng dati. At kadalasan walang sino man ang nagpapaliwanag kung bakit. Walang sino man ang nagsabi sa kanila kung gaano kasimple ang maaaring gawin para protektahan ang bahagi ng kanilang sarili na nais pa ring magbigay at tumanggap ng pagmamahal sa isang pisikal at makabuluhang paraan. Kung nilalaktawan ninyo ang lubricant, iniisip na hindi ito mahalaga, pakiusap pakinggan ninyo ito nang malinaw mahalaga ito ngayon. Mas mahalaga ito kaysa dati. At isa ito sa pinakamadaling pagbabago na maaari ninyong gawin simula ngayon. Ang tamang uri ng lubricant ay nagsisilbing panangga para sa inyong maselang mga tissue. Tumutulong itong panatilihin ang nagpapanatiling buhay sa inyong parte na yon, daloy ng dugo, sensasyon at koneksyon. At kapag bumalik na yon, babalik din ang inyong kumpiyansa, ang inyong sigla, at ang inyong kahandaang maging lubos na naroroon sa mga sandaling pinakamahalaga. Ngunit gaano man kahalaga ang lubricant, may isa pang pagkakamali na mas madalas kong nakikita, isa na hindi tungkol sa kung ano ang ginagawa ninyo sa inyong mga kamay, kundi sa kung ano ang hindi ninyo napapansin sa inyong katawan. Isang babala na karamihan sa mga kababaihan ay binabaliwala hanggang sa huli na ang lahat. At iyan mismo ang susunod nating tatalakayin. 3, pagbabaliwala sa mga pisikal na babala. May isang bagay na likas sa tao na ayaw nating harapin, ang mga nagbabago sa ating katawan. Minamaliit natin ito, binabaliwala, sinasabing bahagi lang ng pagtanda. Ngunit pagdating sa inyong sexual na kalusugan, lalo na pagkatapos ng zida, ang katahimikan ay maaaring maging mapanganib. Isa sa pinakamalaki at pinakamagastos na pagkakamali na nakita ko sa mga nakatatandang kababaihan ay ang pagbabaliwala sa mga banayad na babala na sinusubukang ipadala ng kanilang katawan. Pagdating sa masturbasyon, ang mga senyales na ito ay madalas na unang lumalabas sa anyo ng discomfort, nabawasang sensasyon o hirap sa pag-abot ng orgasm. Ngunit madalas itong binabaliwala, hindi nauunawaan o tahimik na tinitiis dahil sa hiya o pride. Mayroon akong pasyente na si Aling Marites. Siya ay 72, aktibo pa rin, independent, ngunit may nagbago. Lumapit siya sa akin nang may pag-aalinlangan, nahihiya pang ang banggitin ito. Sinabi niya na napansin niyang mas matagal bago siya masigla ang mga orgasm
ay hindi na gaanong matindi at ang kanyang pagnanais na maging malapit sa kapareha ay nagsimulang maglaho. Inakala niyang ito ay dahil lamang sa kanyang edad. Ngunit pagkatapos ng ilang tanong, naging malinaw na si Aling Marites ay nakakaranas ng mga unang senyales ng vulvovaginal atrophy at nabawasang daloy ng dugo sa tinggil. Hindi niya namamalayan na gumagamit siya ng isang pamamaraan ng masturbasyon na masyadong marahas para sa kanyang edad at binaliwala niya ang dumaraming ebidensya na mayroong mali. Ganito ito nangyayari sa maraming kababaihan. Ang mga pagbabago ay dumarating ng dahan-dahan banayad. Isang araw medyo mas matagal bago masigla. Sa ibang araw, hindi mo na nararamdaman ang dati mong sensasyon. Ang problema, hindi lang ito basta epekto ng pagtanda. Ito ang paraan ng iyong katawan para balaan ka. Ang discomfort pagkatuyo o bumababang kasiyahan na iyong nararamdaman ay madalas na mga unang palatandaan ng pagnipis ng mga tissue, nabawasang sirkulasyon at banayad na stress. Sa nerbiyos, lahat ng ito ay maaaring direktang maiugnay sa paulit-ulit na gawi tulad ng masturbasyon na ginawa nang may sobrang pagkiskis o kakulangan ng lubricant. Ang nagpapaging mapanganib sa pagkakamaling ito ay ang pagiging hindi nito nakikita. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi nag-uugnay ng mga pangyayari. Walang alarma kundi isang dahan-dahang paglaho, isang tahimik na sumisira sa kanilang kumpiyansa, sa kanilang koneksyon sa partner at sa kanilang paniniwala na mayroon pang magagawa tungkol dito. At kaya humihinto sila sa pag-uusap tungkol dito. Humihinto sila sa paghingi ng pagmamahal. Humihinto sila sa pagsusubok hindi dahil sumuko na sila sa pag-ibig o pagiging malapit, kundi dahil nahihiya sila sa nangyayari at masyadong takot na aminin ito. Ngunit heto ang katotohanan ng mga pagbabagong sekswal pagkatapos ng listo ay hindi laging permanente. Hindi sila laging senyales na ang inyong pinakamagagandang araw ay tapos na. Kadalasan sila ay simpleng senyales na mayroong mali sa inyong routine, isang bagay sa kung paano kayo nagpapasigla sa inyong sarili o binabaliwala ang mga senyales ng inyong katawan na nakakagambala sa sirkulasyon at pagtugon ng nerbiyos na nagpapasigla sa inyong pagkasigla at pagiging malapit. Kapag ang mga senyales na ito ay naagapan ng maaga, napakaraming magagawa. Ngunit kung babaliwalain ninyo sila, kung patuloy ninyong sasabihin sa inyong sarili na wala lang ito, nanganganib kayong hayaan ang discomfort na yon na maging isang malalang issue. Nakatrabaho ko na ang hindi mabilang na mga babae na akala ay tapos na ang kanilang intimong buhay. Ngunit nang magsimula silang magbigay pansin, nang tratuhin nila ang kanilang pagkasigla, hindi bilang isang garantisadong bagay, kundi bilang isang mahalagang senyales ng kanilang pelvic health at sirkulasyon, nagsimula silang gumaling. Binago nila kung paano nila ginagawa ang masturbasyon. Ginamit nila ito bilang isang paraan upang matututunan muli ang kanilang katawan, upang tuklasin kung ano pa ang nagdudulot ng kasiyahan nang hindi nagiging sanhi ng iritasyon o stress. At ang resulta, bumalik ang kanilang intimong buhay, bumalik ang kanilang sigla, at kasama nito ang tahimik na pagmamalaki na alam nilang mayroon pa silang maibibigay at mararamdaman. Ang pagkakamaling ito ang pagbabaliwala sa mga babala ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kawalan. Ito ay tungkol sa emosyonal na pag-iisa na nililikha nito. Kapag nawala ang inyong kakayahang makaramdam ng kasiyahan, nagsisimula kayong mawalan ng pagnanais na kumonekta. Kapag iniisip ninyong sira na kayo, nagsisimula kayong kumilos na parang sira. Ngunit hindi iyon ang katotohanan. Nakikipag-usap sa inyo ang inyong katawan. Sinusubukan kayong protektahan. Kailangan ninyo lang magsimulang makinig muli. Kung napansin ninyong iniiwasan ninyo ang paglalambingan, nakakaramdam ng mas kaunting sensasyon o nakakaranas ng discomfort habang o pagkatapos mag-masturbate, huwag ninyo itong baliwalain. Hindi ito maliliit na abala.
Ang mga ito ay mensahe at kailangang aksyonan agad. At kung mas maaga kayong makikinig, mas malaki ang kapangyarihan ninyong baligtarin ang pinsala at muling kumonekta sa isang bahagi ng inyong sarili na nananabik pa ring maging buhay masigla at nakikilahok. Ngayon, kung nakikinig kayo hanggang ngayon, maaaring iniisip ninyo kung mahalaga ang paraan ng paghawak ko sa aking sarili at ang mga senyales na binabaliwala ko, ano pa kaya ang ginagawa ko nang hindi namamalayan ng pinsala? Hindi kayo nag-iisa. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi napapansin ng isang bagay na mas maliit pa isang bagay na automatiko nilang ginagawa kaya't hindi nila alam na nangyayari ito. Ngunit mayroon itong malakas na epekto sa sirkulasyon at pagiging malapit. Iyan mismo ang susunod nating tatalakayin. Kung nanonood pa rin kayo at ang mensaheng ito ay tumatagos sa inyo, i-type ang numerong 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na nandito kayo. Ngayon magpatuloy tayo sa ika-4 na punto. Ito ay isang bagay na hindi man lang namamalayan ng karamihan sa mga kababaihan na ginagawa nila. Ika-4 ang pagpigil ng hininga. Habang nagmamasturbate ay nagpapabawas ng daloy ng dugo. May isang gawin na nakikita ko sa halos lahat ng nakatatandang babae na aking nakakatrabaho at karamihan sa kanila ay walang ideya na ginagawa nila ito. Hindi ito isang bagay na natututunan. Ito ay isang bagay na automatikong ginagawa ng inyong katawan, lalo na kapag kayo ay nakapokus tensyonado o malapit na sa sukdulan. Ito ay ang hindi sinasadyang pagpigil ng hininga habang nagmamasturbate. At bagamat tila, wala lang ito ang nag-iisang reflex, na ito ay maaaring tahimik na makapinsala sa mismong bagay na sinusubukan ninyong protektahan ang inyong sirkulasyon at ang inyong koneksyon sa kasiyahan. Isipin ninyo ang huling pagkakataon na kayo ay mag-isa hinahaplos ang inyong sarili. Malamang hindi ninyo napansin ang inyong paghinga. Ngunit pustahan ako, tulad ng karamihan sa mga babaeng lampas 60, merong isang sandali, marahil bago mismo ang orgasm, na kayo ay nanigas at huminto sa paghinga kahit 1 segundo o 2 o mas matagal pa. Hindi ito gaanong mararamdaman, ngunit sa loob ng inyong katawan, lumilikha ito ng isang chain reaction. Kapag pinigil ninyo ang inyong hininga, tumataas ang inyong presyo ng dugo, humihigpit ang inyong mga kalamnan sa pelvic floor, bumababa ang paghahatid ng oxygen at ang mga daluyan ng dugo na nagpapakain sa inyong tinggil at vulva, ang mga mas marupok na, dahil sa edad, ay humihigpit at kumikipot. Ito ay parang pagpitik sa isang straw habang sinusubukang uminom. Humihinto ang daloy eksakto kung kailan ito pinakakailangan ng inyong katawan para sa pagkasigla at sukdulan. Sa paglipas ng panahon ang gawin na ito, lalo na kapag paulit-ulit araw-araw, ay lumilikha ng pangmatagalang epekto. Ang biglaang tensyon at kakulangan ng oxygen ay maaaring magpahirap sa pag-abot ng orgasm at maaaring magpamanhid sa tindi nito kapag nangyari na. Dahil ang pagkasigla at kasiyahan ay umaasa sa mga relax na kalamnan at masaganang daloy ng dugo, ang paghihigpit na yon ay direktang nagre-resulta sa mga issue, mas mabagal na pagkasigla, hindi gaanong matinding sensasyon at hirap sa pag-abot ng sukdulan. At muli, karamihan sa mga kababaihan ay hindi nag-uugnay ng mga pangyayari. Inaakala lang nila na ito ay pagtanda. Ngunit hindi lang ito oras, ito ay tensyon. At ang tensyon ay madalas na nagsisimula sa inyong paghinga. Naaalala ko ang isang pag-uusap sa isa sa aking mga kliyente, si Aling Carol. Siya ay 69 at nadidismaya. Sinabi niya sa akin na lahat ay tila maayos hanggang sa huling taon. Ngayon sabi niya ang mga bagay ay parang iba. Nais pa rin niya ng paglalambingan ngunit hindi sumusunod ang kanyang katawan. Nag-usap kami, sinuri ang kanyang pisikal na kalusugan. Lahat ay mukhang maayos. Ngunit nang suriin namin ang kanyang mga personal na gawi, may nabanggit siyang nakapagpatigil sa akin. Sabi niya, minsan nahuhuli ko ang sarili kong naninigas kapag malapit na ako. Sa tingin ko humihinto ako sa paghinga.
Iyon na yon, ang nawawalang koneksyon, ang kanyang katawan, dahil sa gawi ay sinasabotahe ang sarili nito sa mga huling sandali ng kasiyahan. Binigyan ko si Aling Carol ng isang simpleng ehersisyo, mag-focus sa malalim at ritmikong paghinga sa buong proseso ng self-stimulation, lalo na kapag nararamdaman niyang tumitindi ang pagkasigla. Sa loob ng 2 linggo, nagulat siya ng isang kapansin-pansing pagkakaiba. Ang kanyang pagkasigla ay naging mas buo. Mas naramdaman niyang konektado siya hindi lang sa kanyang katawan, kundi sa karanasan. Sinabi pa niya na ang kanyang pagkabalisa sa pag-abot ng sukdulan ay nagsimulang matunaw lahat dahil nagsimula siyang huminga. Maaaring ito ay masyadong simple para maging totoo, ngunit ang inyong paghinga ang kumokontrol sa inyong nervous system. Kapag humihinga kayo ng malalim, pinapagana ninyo ang parasympathetic system, ang bahaging responsable para sa pagre-relax, kasiyahan at malusog na daloy ng dugo, rest and digest. Kapag pinipigil ninyo ang inyong hininga, pinapagana ninyo ang sympathetic system, ang fight or flight mode na nagsasara ng sirkulasyon sa mga hindi mahahalagang bahagi at nagiging sanhi ng pagtrato ng katawan sa paglalambingan bilang isang banta sa halip na isang koneksyon. At kapag nararamdaman ng inyong katawan na ito ay nanganganib, ang dugo ay napupunta kahit saan, maliban sa kung saan ninyo ito pinakakailangan. Kaya sa susunod na hahaplusin ninyo ang inyong sarili, maglaan ng sandali upang pansinin ang inyong paghinga. Hayaan itong maging gabay sa ritmo. Panatilihin itong dumadaloy. Huminga kasabay ng sensasyon sa halip na labanan ito. Makikita ninyo na ang karanasan ay hindi lamang magiging mas kasiya siya sa pisikal, kundi mas nakakakalma rin sa emosyonal. Hihinto kayo sa pagmamadali. Hihinto kayo sa paninigas. Magsisimula kayong makaramdam muli. At sa paglipas ng panahon, ang isang pagbabagong ito ay maaaring muling buhayin ang sirkulasyon na nagiging sanhi upang ang paglalambingan ay hindi lamang posible kundi makabuluhan. At mayroon pa, kapag humihinga kayo, nagpapadala rin kayo ng mensahe sa inyong utak. Ligtas ako. Nandito ako ngayon. Pinapayagan kong makaramdam. Ang mensaheng iyon, sa paglipas ng panahon, ay muling nagtatayo ng kumpiyansa. Pinapayagan kayong lumapit sa inyong partner, hindi nang may takot o pressure, kundi nang may bukas na kalooban. At sa espasyong iyon, bumabalik ang pagiging malapit. Hindi lang pagkasigla kundi koneksyon. At hindi ba't yun naman talaga ang mahalaga? Maaaring iniisip ninyo, paghinga, lubrikant, pamamaraan, gaano ba talaga kahalaga ang maliliit na bagay na ito? Ngunit heto ang nakita ko sa 3 dekada ng pagtatrabaho sa mga kababaihang lampas 60, hindi ang malalaking pagbabago ang nagliligtas sa paglalambingan. Ito ay ang maliliit na bagay na ginagawa ng tuloy-tuloy ng may pag-iingat. Pinoprotektahan nila ang inyong katawan, ibinabalik ang inyong sigla, at ginagawang posible muli ang pagiging malapit. Ngunit mayroon pa ring isang huling tahimik na pagkakamali na kailangan nating tuklasin. At ito ay isang bagay na pinaniniwalaan ng maraming kababaihan na nakakatulong sa kanila, isang gawi na madalas nilang inuulit iniisip na nakakatanggal ito ng tensyon. Ngunit sa halip maaaring tahimik nitong sinisira ang mismong sensasyon at pagnanasa na sinusubukan nilang protektahan. Pag-usapan natin iyan sa susunod. 5, ang masyadong madalas na pag-masturbate ay naglilimita sa malusog na sensasyon. Ito ay isang pribadong paksa, madalas na itinatago sa dilim. Para sa maraming nakatatandang kababaihan, ang masturbasyon ay nagiging isang paraan upang makaramdam ng kontrol, isang bagay na maaasahan, isang bagay na pamilyar, lalo na habang nagbabago ang katawan sa pagtanda. At oo, sa tamang sukat, maaari itong maging isang malusog na bahagi ng pangangalaga sa sarili. Ngunit ang hindi napapansin ng karamihan sa mga kababaihan, ang hindi kailanman sinabi sa kanila, ay na pagkatapos ng 60 bumabagal ang sistema ng pagbawi ng katawan. Ang mga tissue ay mas maselan, ang mga dulo ng nerbiyos,
ay maaaring ma-overstimulate at kung ano ang maaring tila hindi nakakapinsala noong kayo ay nasa 40s o 50s ay maaring magsimulang magkaroon ng hindi inaasahang kahihinatnan sa paglaon ng buhay. Isa sa mga pinaka hindi napapansing pagkakamali na nakikita ko sa mga kababaihang lampas 60 ay simple lang ang masyadong madalas o masyadong matinding pag-masturbate. Hindi marahas, hindi kahit walang lubricant, masyadong madalas lang, lalo na sa mga malalakas na vibrator. Sobrang stimulasyon, masyadong kaunting pahinga at ito ay nag-iipon. Hindi sa isang dramatiko biglaang paraan, kundi sa isang mabagal, tuloy-tuloy na pagmamanhid na tahimik na sumisira sa inyong pagiging malapit at sensasyon nang hindi ninyo namamalayan hanggang sa mayroon na itong kinuha na mahalaga. Hayaan ninyong magbahagi ako ng isang kwento. Mayroon akong nakatrabahong babae na si Aling Elena, 73, retirado byuda, matalas pa rin ang isip at independent. Sinabi niya sa akin na ang masturbasyon ay naging bahagi na ng kanyang routine. Nakakatulong ito sa akin na mag-relax, sabi niya. Nakakabawas ng tensyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, napansin niyang mayroong mali. Ang mga orgasm ay nagiging mas mahirap abutin. Naramdaman niyang walang emosyon pagkatapos hindi gaanong masigla, mas hindi konektado. At nang sa wakas ay makakilala siya ng bago, isang lalaking lubos niyang pinahahalagahan. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nahihirapan hindi lang sa pisikal, kundi sa emosyonal na makisali sa tunay na paglalambingan. Sabi niya, para bang manhid ang katawan ko, maliban na lang kung gagamitin ko ang aking malakas na vibrator at hindi ko alam kung paano ibabalik ang pakiramdam. Doon namin natuklasan ng mas malalim na katotohanan. Ang kanyang pang-araw-araw na gawi na akala niya ay nakakatanggal ng tensyon ay sa katunayan ay nagpapamanhid sa kanyang mga dulo ng nerbiyos at nagpapahirap sa kanyang tumugon sa mas banayad na uri ng haplos. Kita ninyo pagkatapos ng SIND, ang maselang mga dulo ng nerbiyos sa tinggil ay maaaring masanay sa isang napaka-espesipiko at mataas na antas ng stimulasyon. Kapag ito na lamang ang uri ng pagkasigla na inyong nararanasan ng inyong nervous system, ay maaaring maging tamad. Humihinto ito sa pagtugon sa mas banayad na haplos mula sa isang partner o kahit sa inyong sariling mga kamay. Nagsisimula kayong mangailangan ng mas matinding stimulasyon para makaramdam ng anuman at sa huli, kahit iyon ay maaaring hindi na sapat. Maaaring bumaba ang inyong libido hindi dahil sa kakulangan ng pagnanasa, kundi dahil sa kakulangan ng tugon. Ngunit hindi lang ito tungkol sa biyolohiya. Ito ay tungkol sa kung ano ang ginagawa ng pagkapagod na iyon sa diwa ng isang babae. Kapag nararamdaman ninyong hindi kayo konektado sa kasiyahan ng inyong sariling katawan, nagsisimula kayong makaramdam na hindi kayo konektado sa iba. Lumalayo kayo hindi dahil gusto ninyo, kundi dahil natatakot kayong hindi na kayo makasabay ng buo. Humihinto kayo sa pag-abot sa pagsisimula sa pag-asa. At dahil doon, ang paglalambingan ay nagiging isang bagay na pinapanood ninyo mula sa malayo, hindi isang bagay na inyong nararanasan at nararamdaman sa inyong mga buto. Nakita ko ang mga babae na mula sa araw-araw high-intensity na gawi ay lumipat sa maalalahanin, sinasadyang schedule 2 o 3 beses sa isang linggo binabago ang pamamaraan at binibigyan ng pahinga ang kanilang katawan at bumabalik ang kanilang sensasyon. Gumaganda ang kanilang pakiramdam. Muli silang nakakaramdam ng kasabikan, hindi lang basta pagpapalaya. At ang pagbabagong iyon ay hindi lang nagbabalik ng function, nagbabalik ito ng kumpiyansa, ang tahimik na kaalaman na kaya ninyo pa ring magbigay at tumanggap ng pag-ibig na ang inyong katawan ay kaya pa ring tumugon na hindi ninyo nawala ang babaeng dati kayo. Masyado ninyo lang siyang pinipilit, kaya hindi ninyo napapansin. Kung ginagamit ninyo ang masturbasyon upang pamahalaan ang pagkabagot stress o kalungkutan na iintindihan ko, ito ay pamilyar. Ito ay madali. Ngunit pagkatapos ng isisang kadalian,
ay hindi laging kaibigan. Ang inyong katawan ay nangangailangan ng pagkakaiba-iba balanse at espasyo upang makabawi. Kung hindi kung ano ang dating isang malusog na paraan, ay nagiging isang mabagal na pagkaubos ng inyong pisikal at emosyonal na kapakanan. Hindi ninyo kailangang isuko ito. Hindi iyon ang punto. Kailangan ninyo lang bigyan ng oras ang inyong katawan upang makabawi muling maging sensitibo huminga. Ang pagiging malapit ay higit pa sa dalas o tindi. Ito ay tungkol sa presensya. Kapag pinapayagan ninyo ang espasyo at pagkakaiba-iba, binibigyan ninyo ng pagkakataon ang inyong katawan na sorpresahin kayo muli. Gumagawa kayo ng puwang para sa tunay na koneksyon, hindi lang basta pagpapalaya. At kapag bumalik ang koneksyon na yon, lahat ay nagbabago. Ang inyong sensasyon ay muling nabubuhay at ang inyong partner, kung mayroon man, ay nararamdaman ng pagkakaiba hindi lang sa silid-tulugan, kundi sa kung paano kayo nagpapakita, kung paano ninyo dinadala ang inyong sarili, kung paano kayo nagmamahal. Nakaabot na kayo hanggang dito. Narinig na ninyo ang 5 pinakakaraniwang tahimik na pagkakamali na ginagawa ng mga nakatatandang babae, mga pagkakamali na tahimik na sumasakal sa daloy ng dugo, nagnanakaw ng pagiging malapit at nagpaparamdam sa inyo na mayroong nawawala. Ngunit heto ang katotohanan, hindi pa huli ang lahat. Sa katunayan, ang mismong katotohanan na nakikinig kayo ngayon ay nangangahulugang isang hakbang na kayo sa unahan. Ngunit bago tayo magtapos, mayroong isang mahalagang bagay na kailangan kong sabihin sa inyo. Dahil habang ang 5 pagkakamaling ito ay nakakapinsala, madalas silang sintomas ng isang mas malalim na katotohanan, isang bagay na hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga kababaihan hanggang sa naapektuhan na nito ang bawat bahagi ng kanilang intimong buhay. At sa ating mga huling sandali, nais kong bigyang liwanag ang katotohanan iyon. Ang ibabahagi ko ay maaaring magbago ng paraan ng pagtingin ninyo sa inyong katawan, sa inyong kalusugan, at sa inyong hinaharap simula ngayon. Konklusyon. Ang tunay na halaga ng katahimikan at ang pag-asa sa hinaharap. Kung nakaabot kayo hanggang dito, nais kong magpasalamat sa inyo hindi lang sa pakikinig, kundi sa pagkakaroon ng lakas ng loob na tignan ng tapat ang isang bahagi ng inyong buhay na mas gugustuhin ng karamihan sa mga kababaihan na iwasan. Ang ating natuklasan ay hindi madaling pag-usapan. Ito ay pribado. Ito ay personal. At para sa maraming kababaihan na lampas 60, ito ay isang bagay na hindi pa nila nasasabi ng malakas kahit sa kanilang sarili. Ngunit heto ang masakit na katotohanan, ang mga pagkakamaling ito, ang sobrang agresibong pamamaraan, ang kakulangan ng lubricant, ang pagbabaliwala sa mga pisikal, nababala ang pagpigil ng hininga, at ang masyadong madalas o matinding pag-masturbate ay hindi lamang masasamang gawi. Ang mga ito ay tahimik, mabagal na puwersa, na tahimik na nagnanakaw sa inyo ng isang bagay na sagrado, ang inyong kakayahang makaramdam, kumonekta, maging lubos na naroroon sa pinakaintimong bahagi ng inyong buhay. At ang pinsalang idinudulot nila ay hindi laging lumalabas agad. Ito ay dahan-dahang pumapasok. Kaunting bawas sa sensasyon dito, kaunting discomfort doon, isang lumalaking distansya sa pagitan ninyo at ng inyong partner. Maaaring hindi ninyo man lang namamalayan na nangyayari ito hanggang sa ang katahimikan ay maging isang pader na hindi ninyo kayang sirain. Nakaupo na ako sa harap ng napakaraming kababaihan na nagsabing pakiramdam nila ay mayroong kumupas sa loob nila na hindi na nila nakikilala ang kanilang sarili, na namimiss nila ang dating pakiramdam, parehong pisikal at emosyonal. At halos sa bawat pagkakataon, kapag sinuri namin ang mga gawi, ang mga routine, ang mga pribadong desisyon na ginawa ng nag-iisa, pare-parehong ugat ang aming natagpuan, hindi depekto, hindi sakit, kundi pagpapabaya, isang uri ng tahimik at hindi sinasadyang pagpapabaya sa sarili.
At iyon ang bahaging pinakamasakit dahil hindi ito kailangang mangyari. Ngunit heto ang nais kong iwan sa inyo. Hindi ito kailangang maging kwento ninyo. Hindi po kayo sira. Hindi pa huli ang lahat para ayusin ito. Ang katawan, kahit sa mga mas nakatatandang taon nito, ay mayroong hindi kapani-paniwalang kakayahang makabawi. Lalo na kapag sinimulan ninyo itong tratuhin, hindi nang may pagkadismaya o hiya, kundi nang may atensyon at pag-aalaga. Bawat isa sa 5 pagkakamali na tinalakay natin ngayon ay maaaring baligtarin. Maaari ninyong gawing mas banayad ang inyong pamamaraan at protektahan ang inyong maselang mga tissue. Maaari kayong magsimulang gumamit ng lubricant upang mabawasan ang pagkiskis at suportahan ang kasiyahan. Maaari kayong magsimulang makinig sa mga unang senyales ng inyong katawan sa halip na baliwalain ang mga ito. Maaari ninyong sanayin ang inyong sarili na huminga ng mabagal malalim at buo na nagpapalusog sa inyong daloy ng dugo sa halip na putulin ito. At maaari kayong lumikha ng pagkakaiba-iba at espasyo upang ang inyong mga nerbiyos ay magkaroon ng pagkakataong manumbalik, hindi gumuho, sa ilalim ng patuloy na pressure. Ang mga ito ay hindi malalaki dramatikong pagbabago. Sila ay maliliit na pagbabago, banayad na pagtatama. Ngunit dala nila ang kapangyarihang ibalik ang isang bagay na maaaring inakala ninyong tuluyan nang nawala. Napanood ko ang mga kababaihan sa kanilang huling 60s, maagang 70s, maging hanggang sa kanilang 80s na muling nagkamit ng kumpiyansa, muling kumonekta sa mga partner at muling natuklasan ang kasiyahan na hindi nila naramdaman sa loob ng maraming taon. At hindi ito nagmula sa mga tableta o operasyon. Ito ay nagmula sa pagbibigay pansin sa kung ano ang pinakamahalaga. Ngunit magiging tapat ako sa inyo walang gagana kung mananatili kayong tahimik. Ang tunay na halaga ng lahat ng ito ay hindi lamang pisikal. Ito ang emosyonal na bigat na dinadala ng mga kababaihan sa katahimikan, ang mga hindi nasasabing takot, ang pribadong kalungkutan sa kung ano ang tila nawala ang paraan, kung paano nagiging pag-iisa ang paglalambingan, hindi dahil walang natitirang pag-ibig, kundi dahil kinumbinsi ninyo ang inyong sarili na hindi na kayo kayang magbigay o tumanggap nito. Huwag ninyong hayaang mag-ugat ang kasinungalingang yan sa inyo. Huwag ninyong hayaan ang mga tao ng pagkondisyon na sabihin sa inyo na ganito lang talaga kapag tumatanda. Hindi ito edad. Ito ay maiiwasan at ito ay maaayos. Isang mahalagang aral sa buhay heto, ang isang mahalagang aral na natutunan ko mula sa aking mga taon sa medisina, laging nakikipag-usap sa inyo ang inyong katawan. Ang pinakadakilang karunungan ay nagmumula sa pag-aaral na pakinggan ang mga bulong nito bago pa man sila maging sigaw. Babae pa rin kayo. Buo pa rin kayo. Karapat-dapat pa rin kayo sa pagiging malapit koneksyon at kumpiyansa. At higit sa lahat, kontrolado ninyo pa rin kung paano magpapatuloy ang inyong kwento mula rito. Kaya kunin ninyo ang natutunan ninyo ngayon at isabuhay ito. Hindi lahat sabay-sabay, hindi perpekto basta't may intensyon. Magsimula sa maliit. Huminga ng mas malalim. Bagalan ang inyong bilis. Maging mas banayad sa inyong sarili. Dahil kung mas maraming atensyon ang ibibigay ninyo sa mga bahagi ninyo na napabayaan, mas maraming buhay ang mararamdaman ninyong bumabalik sa mga lugar na akala ninyo'y natahimik na. At kung mayroong gumalaw sa loob ninyo sa usapang ito, pakiusap, huwag ninyo itong ikulong sa loob. Ibahagi ito. Kausapin ng isang tao, ang inyong doktor, ang inyong partner, isang pinagkakatiwalaang kaibigan mula sa inyong simbahan o komunidad. Hayaan ninyo itong maging simula ng isang bagay na nakapagpapagaling hindi lang para sa inyong katawan, kundi para sa inyong puso. Dahil hindi kayo nag-iisa. At hindi pa kayo tapos. Naghihintay lang kayo ng tamang impormasyon at ng tamang paalala na hindi pa huli ang lahat. Hindi pa talaga. Kung
nakaantig sa inyo ang mensaheng ito, ngayon pakiusap, huwag ninyo itong sarilinin. Pindutin ang like button, ibahagi ang video na ito sa isang taong mahalaga sa inyo na maaaring kailangang marinig ito at siguraduhing mag-subscribe para sa mas maraming tapat at ekspertong payo na partikular na ginawa para sa mga kababaihang lampas, 60. Ang inyong paglalakbay tungo sa mas mahusay na sensasyon, mas matibay na paglalambingan at panibagong kumpiyansa ay nagsisimula sa maliliit at tuloy-tuloy na pagbabago. At nagsisimula ito ngayon. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Aling bahagi po ng talakayang ito ang pinakatumatak sa inyo? Anong isang pagbabago ang ikokonsidera ninyong gawin? Simula ngayon, ipaalam ninyo sa akin. At tandaan, hindi kayo nag-iisa. Marami pa kayong buhay, pag-ibig at lakas na haharapin